Umaga ng March 14, 2005, nagtangka tumakas ng kanilang kulungan ang ilang miyembro ng Abu Sayyaf. Bagamat hindi sila nakapuga, mahigit isang araw din nilang binarikadahan ang gusaling kanilang kinapipiitan. Dalawamputsyam na oras na nakipagdegosasyon ang mga pulis hanggang sa umabot na sa puntong nilusob na ang mga rebelde sa loob. 22 ang namatay sa mga Abu Sayyaf. Bagaman napigilan ang pagtakas ng mga rebelde, may mga pumuna sa naging aksyon ng mga otoridad sa paglusob doon. Sinasabi nila na ito raw ay overkill. Magandang gabi, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Terorista kung sila'y tawagin. Sila Commander Kosovo, Moiser Tilaw, Kalando, Commander Robot at Commander Global. Mga kilalang miyembro ng grupong Abu Sayyaf. Ang sipatan hostage crisis, pagpugod sa ulo ni Guillermo Sobero, super ferry bombing at ang pagdugot kina Gracia at Martin Burnham sa Dos Palmas Resort sa Palawan. Ilan lang sa mga sinasabing kasong kanilang kinasasangkutan. Dito sa loob ng Special Intensive Care Area o SICA, kinulong sina Commander Kosovo, Bas Ismael, Moiser Tilaw at Kalando habang naghihintay ng kanilang paglilitis. Ang SICA ay ang lugar sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa sa Bikutan, kung saan nakakulong ang mga high-risk offenders. Dito daw nabuo ang balak nilang pagpuga noong March 14, 2005. Oh, sir! Ano kung pick-out na kayo? Nakabangan na naman kayo Wala, tingnan mo kung sino una kung may pagkain yan. Ranchero o jail aid ang tawag kay Ampaho Halal Makarambon, alias Muslim. Siya ang naatasan noong umagang iyon na magdala ng pagkain sa mga preso sa SICA. Tinuturing na delikado ang mga presong nasa SICA, kaya hinahatiran sila ng pagkain. Lumabas sila Commander Kosovo sa kanilang mga selda at binuksan ang iba pang mga selda sa SICA. Si Alhamser Limbong alias Commander Kosovo ang itinuturong utak ng mga pulis sa tangkang pagtakas sa mga Abu Sayyaf mula sa SICA. Si Ba Ismael na sinasabing siyang pumatay at bumaril doon sa isa sa mga jail guards. Lower ranking itong si Kosovo eh. Kung titingnan mo yung sa hierarchy, ang nakakalamang dyan is si Robot, no? Kasi si Robot ang head ng grupo sa Hulo, no? Isang taon nang kasama sa kulungan ni Commander Kosovo ang kilalang pinuno ng ASG na si Commander Robot. Sinugod nila ang barak sa mga bantay. Isang bantay ang kanilang inabutan, si Jail Officer 1 Kashmir Hussein. Inagaw nila Commander Kosovo ang baril nito. Tinutukan din siya and then nakuha yung baril niya, but since he was a fellow Muslim, hindi siya ginalaw. Pagkatapos ito, ay pinuntahan naman ng grupo ni Kosovo ang tatlong jail officer na nagbabantay sa desk officer area. At that time, yung jail guards na na-overpowered, they were on extended duty. Kaya siguro medyo napuyat na sila, so medyo inaantok na sila, so medyo nagpapahinga. So yung attention nila ay medyo mahina na. Hindi na nakalaban ang mga bantay sa mga rebelde. Habang palabas na sina Commander Kosovo sa desk officer area,
Damataan sila ng jail aide na si Danny Lindo, ngunit ito ay nakatakbo pa sa main gate ng Metro Manila District Jail para humingi ng tulong. Kahit walang backup, dali-daling sumugod ang Senior Jail Officer 4 na si Edgar Dahay sa kinaroonan nila Commander Kosovo. Ngunit hindi na niya nabunot pa ang kanyang service firearm. Dito na nag-umpisa ang kaguluhan. Bumawi ang jail officers at pansamantalang nagkapalitan ng putok. Dalawang kasama ni Commander Kosovo ang napatay sa putukan. Napilitang umatras pabalik sa loob ng SICA sina Commander Kosovo. So nag-retreat yung iba, but yung tatlong jail guards na naiwan na na-overpower doon sa may gate, doon sa may selda nila, ay pinag-anuhan nila ng galit nila siguro because may namatay silang kasama kaagad, ano? Hindi sila naka-escape completely. At doon pinagbabaril yung mga security guards, yung mga jail guards, ano? Binarkadahan ng mga abusayap ang SICA. Bandang alas 9 ng umaga, na magdatingan ang PNP Special Action Force o SAF sa labas ng Metro Manila District Jail. Nagkaroon muna ng initial negotiation between these Abu Sayyaf and BJMP personnel. And yun, pagdating namin, kami na nag-take over ng negotiation. I would like to emphasize na these are a group of terrorists and hardened criminals and dangerous. That's why we are not going to think twice if necessary to launch the final option. Alando! Inilatag na grupo ni Commander Kosovo sa mga negosyador ang kanilang mga kondisyon sa pagsuko. Na sinabi sa akin like yung speedy disposition of their cases, yung restoration of their rights, at assurance na hindi sila sasaktan kung sakaling lalabas sila, at pinakahuli yung media interview, preferably with a TV network. It's one way na they will be able to air kung ano yung talagang ano nila. Kasi parang although na ilalabas nila yung mga reklamo nila sa mga paminsan-minsan ng mga bisita nila, there is no assurance na talagang nakakatawag ng pansin o na ibibigay sa tamang sa mga tao. Yung perception nila was that there was delay na para bagang sinasadya. Alas 5 ng hapon ang pinangakong oras ng pagsuko ng mga abusayap. Pero pagdating ang itinakdang oras, walang Commander Kosovo o sino mang miyembro ng kanyang grupo ang sumuko. Pinagbigyan pa raw sila ng PNP para makapagdasal. Sana ay sa kanilang pagdarasal ay magkaroon ng liwanag sa kanilang pag-iisip na ang kanilang ginagawa ay isang bagay na dapat mai-resolve na. Pabago-bagong demands. Una, hiningi na naman nila ulit yung interview. Then later on, humingi na naman ng pagkain at tubig. Tingin namin, parang dinedelay na lang tayo nito. Nilalaro-laro na lang tayo nito. Wala talagang intensyong sumuko itong mga taong to. Lumipas ang buong gabi. Minanmanan ng mga otoridad ang bawat kilos ng mga preso. Sinubukan pa raw muling kumbisihin ng mga negosyador ang grupo ni Kosovo. Alando! Lumabas na kayo dyan. Tapusin na natin to. Well, the negotiating team will go back and try to exhaust all means possible to come up with a peaceful solution. Yun na ang sinasabi natin. Pero siyempre, nauubusan rin ng pasyensya ang gobyerno. Nagkaroon ng instructions to the other inmates na hindi kasama na mag-strip. Yung briefs lang nila maiiwan so that
the police officers will easily see na wala silang firearms at after stripping to lie down on the floor. So that is a signal na na hindi sila lalaban. Alas 9 kinabukasan, nagbigay ng 15-minute non-extendable deadline si Nooy DILG Secretary Angelo Reyes para sumuko ang mga rebelde. Ngunit nagbatigas ang mga abusayap. Pagkalipas ang deadline, nagbigay na ng go signal si Secretary Reyes na sugurin ang mga abusayap sa loob ng SICA. Nilusob ng Special Action Forces ang SICA. Matapos ang halos 2 oras, nabawi ng mga pulis ang kulungan. 29 na oras ding nahawakan ng mga rebelde ang SICA. Kosovo and Robot are already declared dead after shooting it out with our operating units. 22 abusayap ang namatay sa barilan. Kabilang ang mga lider na sina Commander Kosovo, Commander Robot at Commander Global. Bagamat matagumpay na napigilan ng balak na pagtakas sa mga rebelde, nabahiran din ng kontrobersya ang naganap na paglusob ng mga pulis at pakikipagsagupaan sa mga miyembro ng abusayap. Dahil sa tangkang pagtakas ng abusayap mula sa maximum security prison, mahigit 100 pulisya ang rumesponde. Matugo ang naging bakbakan sa pagitan ng PNP Special Action Force at ng mga rebelde. Nasawi ang mga nagtangkang humuga at mahigit 100 bilanggo ang nadamay at nasugatan sa gitna ng laban. Inaasahan namin sana hindi sila nadamay dyan kasi wala silang kaalam-alam dyan. Hindi ko pa kumpirmado kung namatay siya or what kasi until na wala pa rin akong balita. Ayon sa Commission on Human Rights o CHR, ang ginawa ng mga pulis ay paglabag sa karapatan ng mga bilanggo. Yung mga preso natin, under international standards, they're entitled to be treated with humanity and respect for human dignity. Pero mas matindi ang kanilang pagbatiko sa isinagawang assault ng mga otoridad laban sa mga abusayap. Lumabas kasi sa kanilang investigasyon, biktima ng summary execution ang mga napatay sa ginawang paglusob sa SICA sa Camp Bagong Diwa. Nagkaroon ng overkill, there's a use of excessive force. Yung mga hindi naman dapat namatay o nadamay, hindi dapat nadamay, if only the operations was properly conducted. Kung totoo yung sinasabi sa akin ng mga clients kong nakausap ko, they were asked their names. At it looks like may dalang listahan yung pumasok na mga barel. And if your name happened to be in that list, marilin ka, nakadapa ka, nakatali ang kamay mo sa likod. Katulad na lamang ng abusayap leader na si Commander Global. Dalamang tutol daw ito sa planong pagtakas si Commander Kosovo ayon sa CHR. Sa pagsisiyasat ng CHR, dalaman nilang nakaligtas ito sa bakbakan pero pinatay pa rin. Isang karumaldumal na krimen din daw na may tuturing ang pagpaslang sa mga bilanggo. That should be considered as extrajudicial killings din. And that's a worst kind because nakakulong yung mga taong pinatay. Because extrajudicial because there has been no court order directing the authorities to kill them. The international human rights groups eventually inalis din yung mga yun because napatunayan naman na there was an attempted escape. They were ready to kill people. They actually engaged in gun battle with the
the jail guards and the police officers. Ayon pa sa Crisis Management Committee, nasa mababang bilang naman daw ang nasawi kumpara sa 50 na tinatayang dami ng assault team. Yung pag-estimate lang nga na dapat ganyang kalaki o ganyang numero ang dapat namatay is already, there is something wrong with that kind of premise or with that kind of a mentality. Ang target dapat in any operations is that either wala dapat mamatay o just very minimal. Ngunit depensa ng gobyerno, lubhang mapanganib ang mga abusayap. May namatay na pulis dito, 3 jail guards ang mercilessly and cold-bloodedly gunned down. Dahil sa galit lang ng mga suspected abusayap na hindi sila nakatakas, they were harmless. They were not any threat to them. Pwedeng kinalabas na lang sana. But then, they made sure na namatay sila. Even assuming na may mga iba silang napatay, there are ways to neutralize a particular situation. Give them first the chance to surrender, and then kung ayaw mag-surrender, ang target is not to liquidate or execute them, but just to neutralize, immobilize, or disable. Naniniwala rin si Atty. Calleja, abogado ng ilan sa mga napatay ng miyembro ng abusayap, sinadya raw puruhan ng mga pulis ang mga rebelde. Ang isang theory ngang lumalabas dyan is that they wanted to get rid of some people inside. So dinaan nila sa ganun. Palapit na yung pagtatapos ng presentation of evidence for the prosecution. It would seem that they wanted to silence some people, especially if they would start presenting evidence for the defense. Baka may mga alam ito na mga taong ito na hindi dapat mailabas. Depensa naman ng Crisis Management Committee, nasa tamang katayuan ng grupo para isagawa ang assault. That is our die-hard suspected abusayap. Lumalaban talaga ito. So yung firefight na yan, I don't think that it was an overkill. It was a legitimate shootout between the inmates who were attempting to escape and the police officers. Sa gitna ng patuloy na pagbatiko sa operasyon ng pulis, ang nangyaring pagtangkang pagpuga ng abusayap sa SICA, naging daan din para questionin kung gaano nga ba kahigpit ang seguridad sa mga bilangguan sa Pilipinas. Apat na taon na ang nakararaan mula na magtanggap tumakas sa mga miyembro ng abusayap sa Metro Manila District Jail. Ayon sa criminologist at Chief Parole and Probation Officer na si Janet Padua, pangailangan sa mas mahigpit na seguridad sa mga kulungan ng aral na iniwan ng pangyayari. All moves talaga monitoring, open siya, pero nakita mo hanggang taas. Hindi pwedeng makalabas. Hinigpitan na talaga mula nung nangyari ngayong insidente na yun. Naiwasan daw sana ang madugong jailbreak kung may espesyal na pasilidad para sa high-risk offenders tulad ng mga miyembro ng abusayap. Wala namang special type. Regular lang, kaya lang separate cell. Pero mas bantay. Mas iniingatan yung selda nila. Pero kulang nga yung tao, so that's the risk. Ayon pa sa isinagawang investigasyon ng Fact-Finding Committee ng Department of Interior and Local Government, 4 na buwan bagong maganap ang tangkang pagtakas ng mga nakakulong na abusayap ay nakatanggap na mga intelligence report ang nooy Metro Manila District Jail o MMDJ Warden na si Romeo Elisan. Lumabas kasi sa investigasyon ng DILG, maaaring may nakalusot na baril sa pagpasok ng mga dalaw. Apparently may napuslit na handgun nilagay sa ilalim ng cooler. Di ba yung cooler medyo makapal yun, yung para hindi mag-escape yung lamig. Isiniksik doon sa ilalim ng cooler yung isang baril, yung firearm. They should have alerted the warden to have more security measures doon sa area. So apparently walang ginawa yung warden additional precautionary measures. Sa amin, kahit wala intelligence report yan, alam namin ang preso talaga nagbabalak tumakas yan.
So since merong intelligence report na dumating, talagang I have done everything na talagang para madagdagan yung tao namin. Paper shows, and nakita talaga may mga staff doon araw-araw. Ayon sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP, wala silang naitalang kaso ng pagtakas sa 5 city jail na pinamunuan ni Elisan sa loob ng 8 taon. May record ako ng takas dyan sa MMDJ pero nasa court hearing yon. Ipinagmalaki pa ni Elisan na sa ilalim ng kanyang pamumuno ay nagkaroon ng sistema sa loob ng SICA. Ako yung pinakaunang warden dyan na nag-create ng radio. Bawat post may mga radio yan, kaya may radio yan sila. I believe sa akin din na term na lumabas yung finger ID system. Lahat ng bisita, bago pumasok dyan, naka-computerize, naka-ID, naka-record. Mahigpit naman at that time, talaga lang sigurong dumarating yung pagkakataon na gano'n na nagre-relax yung mga tao nila. At yun ang kanyang naging kasalanan doon. Hindi niya na-maintain o na-sustain yung pagiging mahigpit ng kanyang mga tao. Ganun pa man, ayon kay Rosendo Dial, hepe ng BJMP, mahirap ang tumakas mula sa SICA. Mga 4 na gate pa ang dadaanan nila bago sila tuloy ang makalabas ng gate ng Metro Manila District Jail pa rin. At dadaan pa uli sila sa gate ng kampo. Maraming personnel din sa labas na aside dun sa SICA, mayroon pa mga personnel na dito sa labas ng MMDJ. At beside ang MMDJ, kapatabi ng SAF. So very impossible na makakalabas sila. Pero taliwas ito sa resulta ng investigasyon. Nakitaan ng pamunuan ng MMDJ ng kapabayaan sa seguridad sa loob ng SICA. Kasi kakunti lang ang gwardiya at that time Compare do sa ang number ng inmates sa personnel, napakalaki ng kulang. Although ang SICA is within the Metro Manila District Jail, nasa loob pa siya ng isang facilities So may additional jail guard pa sa loob ng compound na nagbabantay at that time. May mga jail na almost 6,000 inmates na ang dapat na kapasidad lamang ng jail ay dapat 1,200 inmate. Overcrowded. And yet, yung tao nila, ang personnel nila, ay wala 200. So pumapatakba na 1:100. Ganun ba karami? Ang sabi ng ruling nila 1:7 lang. So talagang undermanned. Kakulangan sa tao rin daw ang naging dahilan kaya ang ilang preso ay itinalaga bilang jail aid o ranchero. Sila ang mga bilanggo na dahil sa maganda nilang record sa loob ng kulungan ay nabibigyan ng kalayaang lumabas ng kanilang selda at tumulong sa ilang gawain sa preso. Minsan ibinibigay sa kanila ang susi sa main gate ng SICA kapag naatasan silang magrasyon ng pagkain sa mga bilanggo. Ngunit hindi alam ni Elisan na may hawak na susi ang mga ranchero nung araw na maganap ang takapagtakas ng mga abusayap sa SICA. Pali yung paghawak ng susi ng mga inmates ay tabu on the administration of the BJMP. So on that part siguro nagkakaroon ng mga lapses talaga kasi doon nagtitake ng opportunity yung mga inmates Sa buong bansa, mahigit 40,000 ang kailangan tauhan sa mga bilangguan. Pero ayon sa BJMP, 7,000 lang ang mga bantay na nakakalat sa mga kulungan ngayon. Kulang na kulang kami sa tao ngayon kaya we are utilizing ng mga jail aid sa loob ng facilities. Pinagsuspetsahan din na kasabwat ng mga nag-aklas na mga bilanggo si Kashmir Husin, ang jail guard na unang pinagkunan ng baril ni Commander Kosovo. Dahil sa nangyari, nakasuhan ng serious neglect of duty si Elisan at 5 pang tauhan ng MMDJ. Pero sa huli, napawalang sala din sila. Although may lapses sila, they were able to prevent the escape. So, but yung warden, aside from being relieved, he was fined, reprimanded, and forfeited 1 month's salary as his penalty. And hindi na siya binalik doon sa jail na yun. Aminado naman ng BJMP na hindi sapat ang kanilang pondo para matapatan ang kakulangan sa tao at pasilidad. Naging bloated. Talagang marami na yung nakukulong. Saan kukunin yung budget?
So, nakukulangan na sila. So, minsan nalilito na rin ng BJMP. Paano nila i-handle yung situation? Sa biglang pagdami ng preso na hindi naman kasama sa pondo. Pero ayon sa DILG, unti-unti nilang sinusolusyonan ang problemang lumutang nang mangyari ang tangkang pagtakas ng Abu Sayyaf. Sinasabi kong hindi lang sana nakakita ng pagkakataon ang mga presong Abu Sayyaf na maisagawa ang plano nilang pagtakas, hindi sana umabot ang lahat sa madugong bakbakan. Sinasabing kung hindi lang sana kulang ang pondo sa ating mga kulungan, hindi sana nagkulang sa mga tauhan ang bilangguan. Hindi sana nagkulang sa seguridad. Ngayon, puro sana na lang ang ating masasabi. Hanggang kailan magiging malaking banta sa ating mga kulungan ang pagtatangkang makatakas ng mga preso? Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, siya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed.